It's our day 4. Day 4 here in Taiwan. So for today, dito na kami sa Zhongshe Flower Market. Hi naman kayo dyan! Hi! Ayan. Nagluluto na, gutom na ang lahat. Hello everyone! Welcome back to our channel. It's our day 4. Day 4 here in Taiwan. So for today, we'll be going to Taichung. So we'll be riding a high-speed train. So pupunta muna kami sa Ximen, then magta-transfer kami sa Taipei Main Station. Then nandun na yung high-speed. So we will update you later on. Bye! See you later! Morning, Daddy. Morning, baby! Say hi! Malapit na kami. Nasa Ximending area na kami banda. Ito pala yung building na kinainan namin kahapon. Sa ground floor niyan, andun yung food court. Masarap yung food. So katapat lang ito ng Adidas. Morning pa. Good morning. So we're now here at the Ximen Station. Exit 6. Update lang pala, dito na pala kami sa mid platform ng high-speed train ng Taiwan. As you can see, very protected din dito yung mga passengers while they are waiting kasi may mga glass barriers pa din. So, onting kwento lang, no, since na-late kami sa schedule namin kanina na 12 PM, naging 12:21 na ang bago naming schedule and non-reserve na po ang aming seating. Kaya naman, nandito na kami sa platform kung saan hinto yung car 11 ng high-speed train. So, this is for a non-reserve. Nandito na pala yung train namin, so antay na lang namin siya mag-stop. So, excited na kami ditong sumakay. Ayan, nakaalis na nga pala ang train namin. Grabe, ang bilis. Share ko nga lang din pala sa inyo itong picture ng seatback train nitong high-speed rail ng Taiwan. As you can see, sa pinakataas po, pinapakita po dito yung direction ng train. If we are heading to Kaohsiung or Zuying, then the train is heading south. But if we are heading to Taipei or Nangang, then the train is heading north. Then, meron din po ditong reminder na no smoking po inside the train. Pinapakita din naman po, no, yung next na picture naman sa baba is yung designated car kung saan po ba tayo nakaupo. As you can see, naka-highlight po ng puti yung number 11. Then, that is the car number kung saan po tayo located. Then, next naman is yung mga maliliit na logo sa baba. Yung first po, no, na parang meron dyang security or attendant na picture. Then, that is for the train attendant or service crew. So, ang kanila po station is available po sa car number 6. Next naman po is yung power socket. So, that is available naman po sa 4 and 12. The next naman is yung mga vending machine. So, that is available naman po sa cars number 1, 5, and 11. As for the breastfeeding room naman po, available po ito sa number 5 ng train na ito, sa car number 5. Then next naman po is yung mga toilet. So, yung mga toilet po is available sa cars number 1, 3, 5, 7, 9, and 11. So, next naman po is yung mga simple reminder na available din po ang AED or what we call as the automated external defibrillator in case of emergency po, no? Kung may mga nag-carjack arrest or carjack emergency inside the train. Then, another reminder lang na yung mga overhead luggage rack, ang maximum weight limit lang po nila is 10 kilos. Then, if we bring large luggages with us, then ilalagay po natin yon sa designated na luggage storage area.
Okay, so dito rin, meron din pong reminder that we need to place large suitcase in the luggage storage area. So, ito naman yung mga luggage natin na susobra ng 10 kilos. Pero yung mga carry-on suitcase, pwede po natin siyang i-store dito sa taas. So, basta ang maximum po is 10 kilograms. So, pwede po natin yung ilagay dyan. So, for the luggage storage area, ito po yon yung nasa likuran ko. Now, punta naman tayo sa CR ng tray na ito. So, if we want to open this door, we just need to press this button para mag-open siya. Ayan. So, dito, bago po tayo makarating ng CR, andyan po yung available area for the trash. Then, dito naman po yung vending machine. Yung katabi po din yan ay CR. Then, ayan, pakita ko lang sa inyo. Dito natin i-insert yung money. So, another CR there. Then, may dalawang CR pa dito sa side na to. Okay, so yung first CR kanina, available po yan for men and women and if you want to change the diaper of our kids. Then, for this one, yung gagamitin ko po is for women only. That is vacated. And meron din dyang changing area for the diapers ng mga bata. So, now let's have a quick tour lang. Okay, so dito sa likod ng pinto, andito po yung direction on how to lock and unlock the door. Reminder na no smoking, yung kung ano lang yung pwedeng i-dispose doon sa toilet and we need to push the door to open that. Then dito naman, no, yung reminder din na we need to keep this toilet clean. Andito ang soap and yung gripo and andyan din po ang trash bin. Then, next naman, andito ang vanity mirror nila, meron din. Then, dito sa side na to, andito naman po ang kanilang hand dryer. Then, sa taas niyan is yung power socket for the shavers. Then, next naman is yung direction that we need to place our hand over the sensor para ma-flush po ang toilet. Then, next naman, dito naman po, no, yung reminder that we only need to dispose yung toilet paper and yung seat doon sa toilet. Then, if we want to change the diaper of our kids, infants, baby, then meron din po dito. Another reminder of no smoking, meron po talagang multa. Okay? Then, next naman is yung toilet paper. And meron din po, no, dito sa kabilang side is yung hand railings. Pwede natin yung hawakan kapag medyo nahihilo na tayo sa loob. Then, dito naman is yung toilet seat cover. Okay, so I think that's it. Balik na po tayo sa ating car seat. But before that, pakita ko lang sa inyo itong view. O, diba? So, i-open lang din natin. Click lang natin ulit yung button. Then, we are now back dito po sa ating seat. So, now, we're here at Taichung. So, pack up lang namin yung mga gamit, then baba na kami. So, we're now here at the Taichung High-Speed Rail Station. This is the designated station for HSR. So, if you will ride other means of transportation, like for example, nag-bus kayo, so hindi po ito yung station na bababaan ninyo. So, ito rin yung reception later on na kung saan namin kukunin yung ticket going back naman to Taipei. So now, saan po ba kami pupunta? No? Since nandito naman na kami sa Taichung, we will be going to Zhongshe Flower Market. So that is one of the attractions here in Taichung na sikat when it comes to their flowers. Yung mga sceneries po doon, ang ganda talaga. Then, doon na rin kami kakain ng aming late lunch. So, for now, lalakad kami dito. Papunta po kami ng elevator since hahanapin namin yung bus line or yung station ng bus kung saan kami sasakay papunta sa area ng Zhongshe Flower Market. Pero, we still need to ride another Grab para makarating mismo doon. So, yan. Sakay na kami ng elevator muna. Actually, nakasabay namin dito sila, Ate Ella, Ate Evangeline, yung mga tatlong OFW na nag-work dito sa Taiwan for 20 years, for 10 years, or 5 years. Ang tagal na nila dito sa Taiwan. Ano. And blessing din na na-delay or na-late kami sa scheduled
train namin kanina kasi nakasabay namin itong mga OFWs na ito. Kasi hindi rin namin talaga alam kung paano papunta ng Joseph Flower Market, no. Nagcha-chat GPT na lang kami, na alam namin paano ba yung instruction going there. Pero buti na lang din na may mga nakasama kami na OFWs na talagang tinulungan kami kung paano makarating sa Zhongshe Flower Market. And we are so blessed, no, na yun pala yung reason ba't kami na late or ba't kami na delay ng pagpunta dito. So now, papunta na kami dito. Ayan, palabas na kami sa bus line kung saan namin mahahanap yung bus going to Zhongshe Flower Market. Easy card daw gamit sa bus. Opo, meron po. So, inas kami ni ate kanina if we have easy card. So, yung easy card kasi yung gagamitin sa pag-ride dito sa bus na sasakyan namin going to Zhongshe Flower Market. Actually, hindi naman kami talaga doon mismo bababa. Medyo malapit na doon sa area. Kaya nga sabi ko kanina, we will still need to ride another Grab para makarating mismo doon sa area. And buti na lang din talaga kasama namin dito yung mga OFWs na to kasi tingnan mo naman, no, check namin itong kiosk ng bus. Kiosk ba to or what? Basta, yan, hindi namin maintindihan. So, buti na lang talaga kasama namin sila. Kasi, check din nila yung mga bus stops na dadaanan nung bus na sasakyan namin. Opo. Kayo, tiya. Ayan, nakaalis na yung bus namin and narinig nyo naman si ate kanina, ni-remind kami na mag-seatbelt. So, dito nga pala, no, sa pag-ride ninyo ng bus, we also need to follow kung ano yung mga rules in riding a bus. So, buckle up for safety. Then, may mga CCTV din na nakalagay dito sa bus kasi bawal pong kumain, bawal uminom. Kung may sasagutin kayo sa phone ninyo na call, dapat minimize lang din yung boses. And we need to prepare our easy card as well. So, mas madali na lang kasi kapag naka-easy card, itatap na lang natin yun. So, now, dito na kami sa next transpo namin. That is a Grab. So, nagbook kami ng 2 Grab kasi hindi na kami kasya sa isa. So, ito is directly na po kami ibababa sa Zhongshe Flower Market. So, dito na kami sa Zhongshe Flower Market. Ayan. And so, literal na flower market siya. And ang galing lang din kasi since first time namin dito, may mga nakasabay kami na OFWs na sila mismo talaga yung nag-guide sa amin paano kami makapunta ng Zhongshe Flower Market. Kasi DIY lang talaga namin to. So, as a family, na meron kami 2 toddlers and elders, ang hirap niya i-DIY kasi syempre big group and maraming kino-consider. Syempre napapagod yung isa't isa. Then may mga batang umiiyak din. Then yung pagod din ng pag-DIY. Pero charge to experience, okay siya. So ipapakita ko na sa inyo yung Zhongshe Flower Market. So from here, so market talaga siya since may mga flowers talaga na pwedeng bilhin. Ayan, yung mga ginagamit din sa pagtatanim ng mga flowers, mga pots available dito. Even the seeds, then yung mga plants, hindi lang naman siya limited sa flowers. So, andito din yung iba't ibang flowers and plants na pwedeng ibenta. Ayan. So, hindi ako familiar sa mga plants, but pinapakita ko lang sa inyo na ang dami talagang binibenta dito. So, hindi lang siya focus sa flower farm as a tourist spot, but pwede rin kayong bumili dito ng mga plants. Pero syempre, since turista tayo, hindi natin to basta-basta pwedeng maiuwi ng Pilipinas, no? Ayan. Tama ha.
Ang gaganda ng mga flowers, plants. Yan. Then, pagpasok natin dito, may mga tinitinda pa rin ng mga flowers. Yan. Then, nandito yung kanilang comfort room. Kasi sobrang layo ng biyahe namin kanina. Talagang ihing-ihi na kami pagdating. Kaya ito talaga yung una namin hinanap. And as of now, medyo mahaba na yung pila. But since natatakan na yung kamay namin, pwede na kaming pumasok, no? Yan. So, andito yung rate nila. And so, let's go in. Excuse me. So, may mga drinks na sila dito available. And kumuha na sila ate at papa kanina, pati yung mga pamangkin ko ng mga food. So, andito yung mga foods nila. So, andito yung cream, yung pork, then may fish din doon, and chicken and beef. Then, yung mga sausages, meatballs, sibuyas, then pork din yung nasa baba. Then, yung mga gulay. Yan. So, doon kami nakaupo. So, ito yung area niya. So, may mga nagpa-perform din dito, no, napapanood ko sa ibang vloggers. So, ngayon, ipe-prepare na ang family. Hi naman kayo dyan! Hi! Ayan. Nagluluto na, gutom na ang lahat. Okay. And after namin kumain, actually yung ticket na nabili namin dito, yung entrance fee, kasama na yung only food. So, pakita ko lang din sa inyo to. Ang daming strawberries. Yan, hanggang doon. So, hindi ko lang mapakita ng maayos kasi may mga harang. Ayan. Pero, ayan. Okay. So, later, papakita ko sa inyo yung view naman doon sa farm. So, I'll update you later. Sino po si Ate Evangeline? Ate Evangeline, si ano po? Bruha. Ate Bruha. Si Ate Evangeline, shoutout po sa pamilya niya. Hello. Hi, Ben. I love you, Ben. I love you too. Si Ate Ella, tsaka si Ate... Ano po name niya? Jack Michael, Raisa May, and Aaron Miguel. Dito rin pala sa market, meron ding palaruan, play area for the kids. Hi, Aina! Nakita niyo ni Sem. Ayan. Si Sem. Go, play. Aina! Aina! Go careful Ate Sem. Si Mira, sandali, bigat na. A few moments later. May umiyak na bata sa background. Ayan na nga, at may batang umiiyak sa background. So, si Aina yun. Kasi,
Ano bang reason ba't siya umiyak? Dahil kinuha namin siya doon sa play area. Kasi di ba tuwang-tuwa siya na mag-slide kanina doon. Kaya lang, since limited na lang talaga yung time na natira sa amin for this Zhongshan Flower Market, sayang naman kung magpi-play lang siya doon sa area. So, I'm very sorry, Aina. Kailangan talaga namin masulit to kasi ang haba ng biyahe namin para lang makita itong flower market na to and syempre yung scenery. So si Daddy Dari, tinatry na niya yung best niya para patahanin si Aina. So nilagay namin siya dito sa carousel pero cry pa rin siya dyan. Pero sorry baby, we need to go na dito sa sceneries ng flower market. So, sayang din naman kasi I think less than 2 hours na lang yun natira sa amin dito na time para malibot tong area na to. And marami pa kasi itong sceneries na magaganda na i-offer sa atin. So, later on, papakita ko sa inyo din yung mga videos, pati yung mga pictures namin na nakuha dito sa area na to. Ang ganda niya talaga. Worth it din yung travel namin. So, upon entry dito, papakita lang natin din kay Kuya yung tatak. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, kasama na yung food, tsaka yung entrance dito sa flower garden. So, ang ganda niya, no? Upon entry pa lang, kitang-kita mo na. So, napakalaki nitong area na to. Pero, to be honest, hindi namin siya totally nalibot kasi till 6 PM lang to. Naabutan na kami ng pagsasara. Actually, tinatawag na kami, no, nung pauwian na. Kasi, parang kami na lang ata yung natitirang mga tao dito sa area na to. Eh, hindi pa kami nasasatisfy sa mga nakuha naming pictures. Dami pa namin na-take na pictures. Pero, syempre, hindi namin talaga nalibot lahat. Pero, again, we're blessed na napuntahan namin to kasi once in a lifetime din naman, no, yung pagbisita namin dito as a whole family. So, let me tour you inside this flower garden. So, dito na yung mga videos.
Okay na yung baby namin. Nasa mood na siya. Hi! So, pabalik na kami ng Taipei. Hindi na kami nakapunta sa Rainbow Village. And ko, Belle, are you okay? Na-sprain. So, accidents happen talaga. Need namin bumalik. Si Aina, tulog na doon. And ito namang isa, medyo hindi na siya nagko-cooperate. Ayan. So, sila ate. Hi po ate. Hi! Hello! So antay lang kami sa schedule namin na 7:36 p.m. High speed train going to Taipei. So isang place lang inapuntahan namin sa Taichung, pero yung experience naman is sobrang ganda. So, andito na uli kami sa mid-platform and we are assigned sa number 8 car ng HSR. So train number 850, yung number ng wagon is 8. So nandun kami sa reserved seating. Oh, hi muna! Hi muna! Hi guys! Dito na kayo tayo mag-stop. Di tayo nag-stop kanina sa flower. Oo nga, paano yun? Waiting for our train. So, dito kami sa 2A. So, northbound. So, currently, we're here in Taichung. A few moments later. Ayan, nandito na yung aming train going back to Taipei. So, nagpasiguro talaga kami na makakuha ng reserved seatings going back kasi mahirap din dahil rush hour na at may makasama kaming elderlies and mga toddlers. So, I think this ends our vlog for this tour. Thank you very much for watching. Papakita ko na lang din later on sa inyo ang aming mga pictures for this tour. So, thank you for watching. Again, here in GFam, we capture moments and we create memories. So, thank you!